DJ Kakay, ilan pa ba ang kompleto at masayang pamilya ngayon? Parang napakadalang na lang, no? Akala ko mapalad na ako noon dahil kita ko kung gaano kamahal ni Daddy and Mommy ang isa't isa pero hindi pala. DJ Kakay, ako si Ian. Noong bata ako, masasabi kong isa kaming masayang pamilya. Bunso ako at 4 kami magkakapatid. Malayong agwat ng edad na amin. Lahat ng aking mga kapatid ay babae na at ako daw ang pinakainihintay na lalaking anak ng dad namin. Kaya naman ipinangalan ako sa kanya na Emiliano Jr. Bata pa lang ako ay nakukuha ko ng mga gusto ko. Nabibigay sa akin lahat ng aking hiling. Ganun ako kamahal nila dad. Kontento naman ako sa kung anong mayroon kami. Kahit madalas ay sobra-sobra pa nga. Dad, nakakainis naman sila ate. O anak, bakit na naman? Pati si Yaya, kampi sila kay ate. Ano bang nangyari? Baka naman kinukulit mo lang si ate Flor mo. Dad, hindi kaya no. O sumbong mo sa akin, anong ginawa nila? Inaasar nila ako. Sabi nila bawal daw ako kumain ng ice cream, pakapungi. Dad, bakit ka tumatawa? Naasar mo din ako eh. Anak, bawal ka talagang kumain ng ice cream. Dahil bungi ako? Hindi, dahil lactose intolerant ka. Sasakit tummy mo kapag kumain ka ng ice cream. Hindi yun totoo, hindi naman ako lactose eh. Junior, ay nako. Dad, huwag ka nang tumawa, hindi ako nagbibiro. Okay. Hindi na ako tatawa. Pero nakasmile ka pa. Ayaw mo ba na happy ako, anak? Siyempre, gusto ko masaya ka. Pero paano naman ako? Gusto ko lang naman ng ice cream eh. Hindi pwede, Junior. Candies na lang kainin mo. Ayaw. Ayoko, sabi ni Ate Olivia, kaya daw ako nabubungi dahil sa candies, tapos papakainin mo ang candies. Aba, tama nga naman, Junior. Kaya makinig ka na nga sa ate mo, okay? Lumaki ako na malapit sa aking tatay, DJ Kakay. Siya lagi ang nilalapitan ko, pinagsusumbungan at kakampi sa lahat. Hindi kailanman sumagi sa isip ko na maaring magbago ang pamilya namin dahil pinalaki kaming masaya, buo at nagmamahalan. 14 years old ako nung umalis sa Pilipinas si Ate Olivia at nagtrabaho sa UK bilang isang nurse. Hanggang ngayon ay doon siya nakatira, may asawa na at anak na din. 17 naman ako nang sabay si Ate Flor at si Ate Irina na umalis papuntang Amerika. Ganoon din ang trabaho nila. Maayos naman ang aking pamilya pero napakahirap na sobrang layo ng distansya naming magkakapatid. Pakiramdam ko noon ay watak-watak na kami. Hindi nagtutugma ang oras, may sarili-sarili ng buhay at naiwan ako dito sa Pilipinas na parang hindi alam ang gagawin. Pero nung ako'y nag-18, sumunod si Mama sa UK. Ang akala kong bakasyon lang ay naging ilang taon. Mas pinili niyang tumira doon dahil nakipaghiwalay si Dad sa kanya. Oo, hiwalay na ang mga magulang ko, DJ Kakay. Ang minsang buong pamilya, ang inakala kong masaya, ngayon ay talagang watak na. Kung hindi lang siguro sinira ni Daddy ang lahat. 20 years old na ako nung nagsimula ako magrebelde. Lumayo ang loob ko kay Daddy dahil doon, DJ Kakay. Simula noon, naging magulo na ang lahat. Isang katanungan pa rin kung bakit kailangan niyang sirain ang pagsasama nila ni Mom at ang buo naming pamilya. Ano ba yan? Ano na naman ba, Dad? Nakakailang miss call ka na oh. Son, di ka kasi sumasagot eh. Nag-aalala na ako sa'yo. Tsaka, gabing-gabi na. Asan ka? Umuwi ka na. I'm at school, Dad. Okay? School? Anong oras na, anak? Tsaka, anong narinig ko? Bakit ang ingay dyan? Tsaka, pwede ba, Dad? Huwag mo akong tawagan. Inistorbo mo lang ako niyan eh. Nasa party ka na naman ba? Araw-araw na lang yan ah. Uwi ka na, Ian. I said stop calling me. I'm busy. Anak, concern lang ako. Umuwi ka na. Masyado nang late. Shut up. You don't tell me what to do, okay? Ian, tatay mo pa rin ako. Ano ba yan? Ang ingay, kairita. Oh,
Hey! It's my turn. Oy, wag niyo akong ubusan dyan, ha? Sa mga panahon na iyon ay wala akong naging pakialam sa anumang mangyari basta maiwasan lang si Dad. Ayoko siyang makita. Ayoko siyang makausap. Pinaramdam ko sa kanya kung gaano ko siya kinamumuyan, DJ Kakay. Sariwa pa rin sa akin ang realidad na hiwalay na sila mama at papa. Kaya naging sandalan ko na lang ang mga barkada ko. Gabi-gabi party, pati na din ang ibang bisyo na kinahumalingan ko. Mas gusto ko na lang naging nasa labas kaysa umuwi ng bahay. Malaki nga o magarbo pero kami na lang lagi ni Dad ang nakatira doon. It's all empty, DJ Kakay. Aanhin ba namin na magandang bahay kung hindi naman ito isang tahanan? Ever since naghiwalay sila ni Mommy and Daddy, the house is no longer feels like a home to me. Son, madaling araw na. Ba't ngayon ka lang dumating? Saan ka ba nanggaling? Tsaka, halos di ka na umuwi. Kinakausap pa kita, Junior. Huwag mo akong talikuran, ha? Junior? Wag mo nga akong tawaging ganyan. Tsaka hindi ko naman ginusto maging junior mo, no? Hindi ako kagaya mo. Anak, ano bang problema? Ngayon mo ba talaga na gawang tanongin yan, Dad? Pagod po ako sa mga school projects, kaya if you don't mind, please, I'll go upstairs na po. Okay? Teka lang, ha, Ian. Kausap pa kita. Tsaka, anong school projects? Galing ka naman sa barkada mo, eh. Whatever. Sila Jackson ba yung kasama mo? Di ba sabi ko naman sa'yo na lumayo ka na sa kanila? Walang magandang maidudulot yung barkada nyo. Pwede ba? Huwag mo akong pakialaman. Bad influence yung si Jackson sa'yo, naka. Tignan mo yung nangyayari sa'yo. Ano ba sinasabi mo? Pwede bang tumahimik ka na lang? Mas gusto pang kasama si Jackson kaysa umuwi ng pamamahay na to. Ano bang napapala mo sa kakabarkada mong yan? Puro kayo party, gabi-gabi na lang. Doon ako masaya eh. O paano naman yung studies mo, nak? Napapabayaan mo na. Oh, come on. Stop acting like you care, Dad. Hindi ko naman kailangan ng sermon mo eh. Tatay mo ako, Ian. Kaya sinasabihan kita. Huwag ka nang bumarkada kina Jackson, anak, ha? Ano ba problema mo kay Jackson? Mas maayos pa nga yung dad niya kesa sa'yo eh. Mas gusto ko pa doon kesa pamamahay na to. Ian! Hindi ko kailangan ng opinion mo. Kaya kong gawin kahit anong gusto kong gawin. Hindi ako nakinig kay Dad. Wala akong pakialam sa kung anong opinion niya. Simula noon, sinira niya ang pagkabuo ng aming pamilya. Napakahirap sa akin na respetuhin at galangin siya. Alam kong masama akong anak sa tuwing sinasagot ko siya, DJ Kakay. Sa tuwing ako'y nagre-rebelde at hindi siya sinusunod nung mga panahon na iyon. Pero natatabunan talaga lahat ng galit at inis ko sa kanya. Basta masaya ako sa nakakalabas ako kasama ang aking mga kaibigan. Doon ko na lang nagagawang kalimutan ng problema na kinakaharap ng aming pamilya. Ang unfair, 'di ba? Ang sakit na parang ako ang pinaka-apektado sa aming lahat. Habang si Dad parang walang pakialam. Naka-move on na ng ganun-ganun na lang. After that day, birthday na nun ni Mom. Pero mas inuna pa talaga ng ama ko yung trabaho niya. Hindi ko alam kung nag-uusap pa sila. Pero ganun na lang ba yun? Nakakainis, DJ Kakay. Halos 30 years din silang kasal ni Mommy. Masaya naman at maayos lahat nun pero ganoon na lang ba kadali para magbago ang nararamdaman nila para sa isa't isa? Mom! Good morning! Kumusta ka dyan? Oh, anak. Bagong gising ka lang? Isn't it afternoon there? Bakit ngayon ka lang gumising? Opo, Ma'am. Kasi it's around 1 p.m. dito. Dyan po. Anong oras dyan? 6 a.m., anak. Bakit ngayon ka lang nagising? Don't you have classes? Huwag kang mag-alala, Mami. Gusto lang naman kitang batiin ng happy birthday eh. Thank you, son. Enjoy your day, Mami. I miss you. I miss you too, anak. Kailan ka ba babalik dito? Anak, Come home, Mom. Ayaw mo bang makasama kami dito? I'm sorry, anak. Naiintindihan mo naman, di ba? Dahil ba kay Dad? Paano ko na maintindihan kung hindi nyo at ayaw nyong sabihin dahilan bakit kayo naghihiwalay? It's your dad that should tell you. Bakit? Hindi nyo na ba mahal ang isa't isa? Anak, Fine. Ayoko naman sirain ang araw mo. Basta happy birthday, Mom, and enjoy your day. Okay? Habang ka-video call ko si Mommy that day, kita ko sa mukha niya na nasasaktan pa rin siya.
I could see it in her eyes, DJ Kakay. Kahit ilang beses niyang gustong iwasan yung pinag-uusapan namin, kita ko yung lungkot sa mga mata niya noong binanggit ko si Dad. Hindi ko talaga maintindihan kung mahal pa rin ni Mommy si Daddy. Does that mean na si Dad ang may problema? Siya talaga ang rason bakit nangiwalay sila. Kung bakit mas gusto ni Mommy na malayo na lang kay Daddy. O sa amin. That time, lalo nang uminit ang ulo ko kay Dad. Lalo lang tumindi ang galit ko sa kanya. I suspected na may ibang babae si Daddy. Ano pa nga bang magiging reason ng hiwalayan nila kundi third party, di ba? Lagi namang ganon. Sige. Asahan ko yan ha? Oo. Sabihan mo na lang ako. Sige. Basta sabihin mo lang ako ha, Daisy ha? Okay, thanks. Bye. Good morning, Dad. Mukhang maganda araw mo ngayon O, son? Anong good morning? Hapon na. Late ka na nagigising. May pasok ka ngayon, di ba? Paninero mo nito agad. Yaya, pagtimpla mo akong kape. Hindi na maaga, hapon na anak. Tsaka, huwag ka nga muna magkape. Wala ka pang breakfast at lunch. Fine. I overslept, way. Masakit kasi yung ulo ko, Dad. Gawin mo na lang ako ng med-cert. You're a doctor, di ba? Kaya mo na yun. Paano bang di sasakit yung ulo mo? Buong gabi ka umiinom. Hindi kita kinukonsinte ha. Kaya, hindi mo kumasa sa med certificate mo. Para yun lang? Di mo pa magawa? Nagiging bastos ka na, Junior ha. Di ako natutuwa. Ano ba kasing dapat mong ikatuwa, Dad? Tingin mo ba matutuwa din ako ngayon? Trabaho mo naman yun, di ba? Doktor ka. Tsaka, responsibilidad mo yun bilang ama ko, di ba? Ano bang pumapasok sa isip mo ha? Sinasabihan nga kita na lumayo ka sa barkada mo pero hindi ka nakikinig. Tapos ngayon gusto mo, kukonsintihin kita? Ano bang tingin mo sa akin, anak? Birthday ni Ma'am ngayon, pero binati mo lang ba siya? Bakit? Parang wala ka ng pakialam? Kasi ano, masaya kang lumandi sa sekretary mo, ganon. Mga sekretary mong higad, tingin mo ba kukonsintihin ko din yung pangangabit mo? Mas lalong hindi ako matutuwa sa mga pinaggagawa mo. Hindi mo alam yung mga sinasabi mo ha? Tumigil ka na. Ano? Porket nalaman ko yung katotohanan na may kabit ka? Ha? Mas pipiliin mo pa yung malanding yun kesa sa pamilya natin? Wala akong kabit. Bakit ba napakadumi ng utak mo? Ano ba bang dapat kong isipin kung ganun naman ang nakikita ko? Atat na atat kang magtrabaho at pumunta sa klinik dahil doon kay Daisy na yun, no? Dad naman, 55 years old ka na. Gusto mo pa yung sobrang bata? Ganun pa yung ipapalit mo kay Mom? Hindi ko kabit si Daisy. Tsaka, wala akong kabit. Tingin mo pa niniwalaan pa kita? Kung mismong dahilan bakit kayo naghiwalay ni Mommy, hindi mo masabi sa akin, wala ka talagang kwenta. Sigurado ako may kabit si Dad. Kung hindi si Daisy na sekretary niya, baka ibang babae. I need to know, DJ Kakay. Hindi talaga ako natatahimik hanggang sa hindi ko nalalaman ng totoo. Kapag lalong tumatagal ay mas lalo akong nagiging suspicious kay Dad. I hate to witness how he has moved on, DJ Kakay. Ang bigat para sa akin sa tuwing nakikita ko siya na masaya. Gusto ko siyang paulit-ulit na sumbatan para maalala niya kung gaano nagkanda watak-watak ang pamilya namin dahil sa desisyon niya. Kung paano ako naapektuhan. Masama ang tingin ko kay Dad. Hindi ako nagsisisi kung madalas ay sinusuway ko siya dahil kasalanan naman niya ang lahat. Simula nang maghiwalay sila at maiwan na lang ako dito sa Pinas, mismong buhay ko parang wala ng kasiguraduhan. I lost interest into a lot of things. Pati sa pagpinta at sa pagdodrawing ay nawalan ako ng gana. Kinuha ko ang kurso na fine arts noon dahil hilig ko ito. Pinayagan ako nila Dad kahit madalas na inaasa ng mga taong nakapaligid sa amin na magdodoktor din ako kagaya niya. O maging nurse kagaya ng mga ate ko. Hindi ko alam kung ano pa bang gusto kong gawin. Total wala na din sa akin kung suportado ba nila ako o hindi. For me, it all won't matter anymore. I actually don't know what really matters. Good day, class. Good day, sir! Teka, parang pamilya Sir Larry Parang nakita ko na siya noon. Parang kamukha niya yung lalaki sa picture na nasa photo album ni Dad noon
Ian, pwede ka bang makausap sandali? Sir, ano po yun? Hindi ka pumapasok sa klase ko. Madami kang na-miss na activities. Bakit ngayon ka lang pumasok? May problema ka ba? Ano sir? I got sick sir po eh. And ayun, I got very sick, sir, sick talaga. Tama po yun sir. Sigurado ka ba, Ian? Yes sir, bakit po ba? Kilala niyo naman ako bilang considerate. Nag-aalala lang ako sa iyo at sa pag-aaral mo, baka bumagsak ka. Sir, you're the one who gives our grades, okay? Hindi nyo naman po ako ibabagsak, di ba? Pero kailangan mo yun paghirapan. Sa totoo lang, kahit pasang-awa na grado, parang ang hirap bigay sa'yo. Kailangan mong umattend sa klase, Ian. Tsaka mag-aral ng maayos. Don't get me wrong, sir, pero minor subjects lang naman to. Tsaka, ano ba? Ano bang mahirap dito? Ian, parang hindi mo sineseryoso itong subject ko, ha? Sir, hindi naman po sa ganon. Ang ibig ko pong sabihin... Wala kang choice. Kailangan mong seryosohin to. Ang dami mong activities na hindi pa nagagawa. Okay, sir. Oh, Gail! Ito pala ka-partner mo sa project, si Ian. Project? Hello. Na-discuss kasi ni Sir kahapon yung final requirement. Tayo yung napag-pair. Okay, then that's good. Mukhang alam mo naman yung gagawin, di ba? Siguraduhin mo, Ian, na tutulungan mo si Gail. I-report sa akin ni Gail lahat, ha? Don't worry, sir. We'll have it passed by next week. Pinakilala sa akin ni Sir Larry Sigil, isang nursing student na blockmate ko sa subject niya. Minor subject lang naman pero napaka-demanding. Hindi na lang ako nagreklamo dahil kung anumang requirement mayroon kami ay wala pa akong naipapasa. Wala na talaga akong gana na pumasok at ipagpatuloy pa yung pag-aaral ko at that time. Kung madi-disappoint sa akin si Dad, wala na akong pakialam. Si Gail ay typical na scholar na magaling sa klase, DJ Kakay. Mukha siyang masungit noong una pero mabait naman pala. Maganda pa at saka matalino. Nung una ay iniiwasan ko lang siya dahil kinukulit niya ako tungkol sa project naming dalawa. Pero naging mabilis din ang lahat. Hanggang sa napadalas na lang ang pag-uusap namin through chat. Minsan ay tinatawagan ko pa siya dahil masaya siyang kausap. Pero kagaya ng dating gabi-gabi pa rin ako na pumupunta sa bar kasama mga barkada ko. Hindi ko na yon nawala sa akin, DJ Kakay. Anong ginagawa natin dito? Dito mo pa talaga ako naisipan dalhin? Akala ko ba manggagawa tayo ng project, Ian? Chill! Ang dami mo naman kagad tinatanong. Bakit ba kasi tayo nasa harap ng bar ngayon? Mukha bang kaya ko gumawa ng project dyan? Ano ka ba? Gusto lang naman kitang dalhin dito, tsaka masyado ka namang seryoso. Pwede naman nating gawin yun, tsaka pwede naman natin yung gawin eh. After nito, di ba? Mukha ba na may panahon ako para makiride sa trip mo? Dapat, nagre-review ako ngayon eh. Akala ko naman seryoso ka na tatapusan na natin yung project. Ang sungit mo naman. What if I just took you here for a date? Pwede ba yun? Ayos ka rin eh. Gino-joke time mo ba ako, ha? Ewan ko sa'yo, Ian. Alam mo, if hindi mo kayang gawin yung requirements, then just tell Sir Larry. Okay, fine. Hindi naman ako babagsak. Ano ka ba? Sayang lang yung tuition fee mo kung wala ka namang natututunan. Lagi kang absent eh. Pwede ko naman bayaran yung mga yun, no? Bayaran? Oo. You think so highly of yourself, no? Tama nga sila, Ian. Ganito ka pala talaga umasta na parang kaya mong paikutin lahat sa mundo mo. Ang yabang-yabang mo. Gail! What the? I was just being nice. Ayaw mo nun? Di mo na kailangan gawin yung project. Hindi ka na mahihirapan. You and your privileges. Akala mo ba mabibili mo lahat? Why did I even bother to volunteer and work here with you? Nakakainis. Ha? Volunteer? I-notice kasi na lagi kang late at absent. Kaya sabi ko kay Sir Larry na ako na lang yung partner mo sa subject niya.
He agreed naman kasi gusto niya na makapag-pass ka din. Ayaw niya na bumagsak ka. Pero ikaw naman tong walang pakialam. Binigyan ka na nga ng chance ni sir, tapos ganyan kakahambog? Sinasabi ko naman eh. Sinabi ko ba, nabigyan ninyo ako ng chance? What do you think of me? Charity case? Hindi ka ba naaawa sa parents mo, Ian? Sila yung nagbabayad sa tuition fee mo para makapasok ka sa university, pero ganito naman yung ginagawa mo. What do you even know about my family, Gail? Ganyan ka siguro magsalita dahil buo pa rin pamilya mo, no? Sino ka ba para sabihan ako? Ian, wala na akong magulang. Pumanaw si mama nung 5 years old ako. Wala akong nakilalang ama. Tito at mga lola ko na yung kasama ko. Pero I'm grateful for them and their sacrifices. Kahit wala akong mabaon paminsan. Pero ikaw, look at you, Ian. Parang nasa iyo na naman lahat eh. Pero na-appreciate mo ba? Ha? Huwag mo naman siraan tong buhay mo. Mga kabayas, yun ang unang parte ng aming drama ngayong araw ng Tuesday. Ito na yung kalawang yugto ng aming kwento sa Kaakay with DJ Kakay. Aaminin ko na na-offend ako sa mga sinabi sa akin ni Gail, DJ Kakay. Pero halos lahat ng iyon ay totoo. Hindi na ako magpapanggap pa dahil alam ko naman na napakadami kong mali na ginawa. At imbes na layuan ko siya o magalit ako sa kanya, hindi ko alam pero mas lalo kong gusto na mas makilala pa si Gail. She's always been true, DJ Kakay. Straightforward at kahit madalas masakit magsalita, naramdaman ko ang kanyang concern. Nakita ko kung gaano siya kasipag at talagang ginagawang lahat para makapagtapos siya. Bukod sa pagiging scholar na estudyante, working student din pala siya. Hindi ko na din napigilan ang paghanga ko sa kanya. Na-realize ko na nagugustuhan ko na pala si Gail. Sa pagdaan ng araw, DJ Kakay, ay mas lalong lumalim ang pagkakaibigan namin. Nahati ang oras ko sa kanya at sa barkada ko na sila Jackson. Pero ganito pala yung feeling na gumising tuwing umaga na inspired at may motivation. Gumising na si Gil kaagad kung gusto kong makita. Gumising na excited na makasama ang isang taong gusto ko. Dahil kay Gail, parang napawi din kahit papano ang negativity sa buhay ko. Kung noon ay lagi akong galit dahil sa dad ko, ngayon ay mas kalmado ko na siyang kinakaharap. Although hindi pa rin naman nawawala ang inis ko at pagkagalit sa kanya, mas natabunan nga lang ng saya na nararamdaman ko kapag nandyan si Gail. Welcome! What's your order, sir? 1 Gail Madrigal, please. Small ice, tsaka extra sweet. Ian? Anong ginagawa mo dito? Umorder. Serve it, okay? Magkano ba? Sira ka talaga. Ano ang order mo? Isang iced Americano na lang, yung medium-sized. Okay, sir. Anything else? Yun lang, tsaka here's my card. Okay. 1 iced Americano, medium. Ano nga palang oras tapos ng shift mo? Mamayang 9 p.m. Bakit? Eh di, hintayin kita. Lo, bakit naman? Wala, gusto ko lang. Masama ba? Wala naman siguro sumusundo sa'yo, no? Tsaka wala namang magagalit, no? Baka ako lang yung galitin mo dyan. Ewan ko sa'yo. Sige na. I-serve ko na lang yung drink mo. Umupo ka na dun. Sige. Nag-enjoy pa ako na panoorin kay. Eh kung dun ka na lang kaya sa labas. Ang ano mo ha? Ouch! Asan manager mo, kakausapin ko. Pinagtatabuyan mo ko sa customer, oh. Susumbong kita eh. Baliw ka talaga. Diyan ka na nga. Dun ka na. Umupo ka na dun. Sige na, oo na. Uupo na ako dun. Sige, see you later. May pakindat-kindat pa. Umupo ako doon sa lamesa na katabi ang bintana. Good mood dahil nakita ko si Gail ngayong araw. Kahit na halos araw-araw ko naman talaga siyang sinasadya dito sa part-time job niya para lang makulit siya. Pero kaagad din napawi ang ngiti ko sa labi nang makita kong isang lalaki na nasa kabilang kalsada. Katapat ng coffee shop na yon. I saw Dad with a woman. Nag-uusap at mukhang masayang-masaya. Sabay silang lumabas ng restaurant at sabay din pumasok sa kotse ni Dad. Parang gusto kong magdabog right at that moment.
Talagang nagpahuli pa siya sa pangangabit niya. Galit na galit ako at hindi ko mapigilan. Here's your iced Americano, sir. Ian? Okay ka lang ba? I'm fine. Thanks for the coffee. Sure ka? Bakit parang galit na galit ka dyan? May nagawa ba akong mali? Never mind. Ian, you can tell me if something's bothering you. Na paano ka ba? Hintayin na lang kita pagkatapos ng shift mo. Okay ba yun? Then after, baka gusto mo mag-hangout sa condo ko? Ano ka ba? Uy, kailangan ko pang umuwi, no? Just this one time. Please. Mag-movie marathon tayo. Total, Saturday naman bukas, di ba? Pinilit kong sinubukang kalimutang ang inis ko noon kay Dad, DJ Kakay. Nilabang ko na lang ang aking sarili kasama si Gil. Hindi ko alam kung ligawan stage ba ang meron kami o walang label at commitment lang dahil alam kong may mutual feelings naman kami para sa isa't isa. Gusto ko naman siyang ligawan, DJ Kakay. Pero hindi ako makapaghintay. Gusto ko na sa akin na siya kaagad. Dahil sa kanya na ako na at that moment na nagustuhan ko siya. Dahil kay Gil, nagkagana na ulit ako na gawin ang mga gusto ko. Umaattend na ako sa mga klase at bumabawi sa grades ko. Dahil din sa kapabayaan ko, may ilan ako na iriritig. Tinanggap ko na lang. Halos hindi na din ako umuwi sa bahay namin, DJ Kakay. Mas gusto ko pa na sa condo ko na lang kesa maabutan at makita ko pa si Daddy sa bahay. Pero one time nung umuwi lang ako para kumuha ng mga gamit ay nagkasagutan kami ni Dad. Hindi ko inaasahan na ang problemang iyon ay mas lalala. Bakit ngayon ka lang umuwi? Hindi mo ba alam kung gaano ako nag-aalala sa'yo, anak? Tinatawagan kita. Di ka man lang sumasagot. Dad, nasa condo lang naman ako. At kailan pa kita pinayagan na tumira doon, ha? Saan mo naman gustong tumira? Sa bahay na to? Kasama ka? No. Dad, baka naman mamaya may ibabahay mo pa dito yung babae mo. Babae ko? Talagang hanggang ngayon, ganyan pa din nasa isip mo? Ay, bahala ka, Dad. Ang tanda-tanda mo na nagagawa mo pang lumandi at mga bet. Nakita kita sa labas ng restaurant, kasama mo yung babaeng makapal yung makeup. I don't know who she is, but if she's your mistress... Anak, wala nga akong kabit. Matagal na kaming hiwalay ng mom mo, okay? Right. Hiwalay na nga pala kayo. Kaya wala ka na din karapatan na magtatay-tatayan sa akin kung pumalpak ka din naman bilang asawa ni Mom. Iyan, kinakausap pa kita. Pwede ba bitiwan mo ko, Dad? Ipagtapat mo nga sa akin. Sa kondo ka ba tumutuloy? Dahil gusto mo o dahil may pinagtataguan ka lang? At sino naman pagtataguan ko? Ayoko lang na makita pag bumuka mo. That's it. Now, bitawan mo ko. Paano mo papaliwanag yung mga lalaki na pumupunta dito sa bahay para singilin ka daw sa utang mo, ha? Kailan ka pa nagkautang? Akala ko pa naman nag-aaral ka ng mabuti. Nagsusugal ka pa? Sa kasino mo pa dinadala yung pera? Saan mo nakukuha yung mga bisyo mong yan? That was my mistake, okay? Babayaran ko naman yun eh. Basta wag ka lang makialam sa buhay ko, pwede ba? Gusto ko magwala noon, DJ Kakay. It was a hard pill to swallow pero tama nga siguro si Dad na dapat layuan ko na yung mga barkada ko. Noon niya pa ako pinagbabawalan na makipagkaibigan sa kila Jackson. Nasa huli ang pagsisisi dahil at the age of 21, nagawa kong umutang ng malaking halaga para lang gastusin niyon sa kasino. At hindi lang yon ang kinailangan kong pagbayaran. Pati na din ang mga atraso ko noon kay Jackson dahil hindi ko sinusunod ang gusto niya. Akala ko totoong pagkakaibigan ng meron kami pero mas lulong sa bisyo si Jackson at ang iba pa naming kabarkada kaya wala silang pakialam kung makaapak sila ng ibang tao. Subukan ko man silang nilayuan pero huli na ang lahat. Isang gabi ay inabangan niya ako kasamang iba pa naming mga kaibigan noon. Galit na galit si Jackson at nagawa kong bugbugin, pinagtulungan nila ako. Mabuti na lang ay kaagad din akong nakatakbo at nakapag-drive paalis habang iniinda ang sakit. That moment I knew I couldn't blame anyone else. I can't blame my dad anymore. Hindi ko alam kung sino ang tatawagin ko, kung sino ang tatakbuhan ko. Dahil alam kong nanganganib din ang buhay ko noon. Baka maiba pang gawin sa akin si Jackson o baka maiba pa siyang idamay.
Gail, asan ka? Ian? Bakit ganyan boses mo? Okay ka lang? Hindi. Okay lang ako, Gail. Asan ka ba? Dito sa bahay. Bakit ganyan ka magsalita? Ano nangyari sa'yo? Huwag ka mag-alala. Ian? Okay ka lang ba? Nagkaalala na ako. Gail? Sino yan? Si Ian. Gail? What else is going on? Bakit nandiyan si Dad sa bahay mo? Sigurado ako na boses ni Dad ang narinig ko, DJ Kakay. Para kung ilang beses ulit na sinuntok dahil iba't ibang idea ang bumalat sa isipan ko. Bakit nga naman mapupunta si Dad sa bahay nila Gail? Kailan pa nila nakilalang isa't isa? Hindi ko mapigilan na mag-isip ng masama. Ang ayoko sa lahat ay yung wala akong alam. Yung wala akong kaalam-alam na magkakilala pala si Dad. At gano'n na din ang mga iba pang tao. Hindi ako sigurado, DJ Kakay, pero bakit parang kilala niya si Dad? Kailan pa? Nakakasira ng ulo sa dami kong iniisip. Basta dumiretso na lang ako sa bahay nila Gail noon para makumpirma ang pagdududa ko. Magsisisi niyo ba ako kung masamang idea ang tumatakbo sa isipan ko? Ilang beses kong pinagdududahan na may babae si Dad. Hindi naman siguro malabo na isa si Gail doon. I hate myself for expecting the worst, pero alam ko na I would hate them the most if this all turns out to be true. Gail! Gail! Buksan mo tong gate! Ilabas mo si Dad! Ian? Ian! Oh God, bakit puro pasayang mukha mo? Ano nangyari? Tukuan ka. Sinong gumawa niyan sa'yo, ha? Saan ka ba galing? Huwag mo akong hawakan. Mo kanina? Pwede ba huwag mo akong hawakan? Ian? Ian naman. Sino bumagbog sa'yo? Sinong gumawa nito? Tsaka, asan ba si Dad, ha? Ba't narinig ko yung boses siya kanina? Ano, Gail? Magsalita ka! It's a long story. Pero, Ano? Aminin mo! Kapit ka ba ni Dad ko? Kaya nilalandi mo ba siya? O ano? Gail, what the... Kailan pa kayo nagkakilala nun, ha? Lintik naman, ayos ka rin eh. Pinafall mo ko tapos kasama mo pala dito sa bahay yung tatay ko. Ako naman nauna sa'yo, di ba? Ako naman yung una mo nakilala, di ba? huwag kang magsalita ng ganyan, Ian. Mali yung nasa isip mo. Wala kaming relasyon. Then give me the truth. Of all places, bakit mapupunta pa dito si Dad? Ano yun, Gail? Ano sa tingin mo iisipin ko? Ian, calm down please. Gamutin muna natin yung sugat mo. I said don't touch me, okay? Anong nangyayari dito? Ian? Paano ka? Bakit ang dami mong pasa? Sinong sumuntok sa'yo? Sir? Sir Larry? Anong ginagawa mo dito? Bakit ka nandito sa bahay nila Gail? Hindi pa pala nabanggit sa'yo ni Gail. Pero tito niya ako. Bakit mo kinukunsi itong pamangkin mo? Why would you let her have an affair with my dad? Wala silang relasyon, Ian. Maniwala ka, bumibisita lang dito si Emil. Kilala mo si Dad? Ano ba nangyayari? Naging kaibigan ko si Emil noong high school, Emil Ian. Matagal na kaming hindi nag-usap, pero netong nakaraan lang kami nagkita. Nalaman ko na hiwalay na sila ni Leilani ng mom mo. Pasensya na kung kailangan mo pang malaman sa ganitong paraan, pero yung rason kung bakit naghiwalay si Leilani at Emil ay dahil... Dahil ano? Ano yun? Tsaka paano mo nalaman? Patawarin mo si Emil, Ian. Gusto ko din na magkaayos na kayo, pero... Pero ano? Bading siya, Ian. Yun yung katotohanan na gusto niya din na itago at iwasan. Pero hindi niya gusto na ilihim to sa'yo. What? So, yun yung dahilan bakit naghiwalay sila ni Mommy? Ian, sana mapatawad mo ang dad mo. Where is he? I need to talk to him. Umuwi siya kaagad sa bahay niyo after you ended the call. He's worried sick about you. Then, I need to go now. Wait, pero iyan yung kalagayan mo. Gamutin muna natin yung mga sugat mo. Hindi ako nakinig kay Gail. I was on a rush, DJ Kakay. Gusto kong mag-drive kaagad pa uwi. Para makaharap na si Dad. At tanongin siya kung ano nga ba talaga ang totoo.
Habang nagdadrive ako noon na hindi ko namalayan na may 3 sasakyan na nakasunod sa akin. Pamilyar ang mga yon hanggang sa mangyari na ang hindi inaasahan. Naaksidente ako, DJ Kakay, at naalala ko pa din kung gaano kalakas ang impact ng pagsasalpukan ng mga sasakyan sa gilid at likod ng kotse. Kritikal ang kalagayan ko noong isinugod ako sa hospital. I honestly thought na katapusan ko na noon, pero maswerte daw ako kung tutuusin dahil nakaligtas ako. I was in a coma for a week. It was actually weird dahil puro memories namin ni Dad at ng pamilya namin ang napapanaginipan ko. Parang binalik ako sa pagkabata kung saan masaya ako. Nung nagkaroon ako ng malay, una kong nakita si Mami. Umiiyak siya habang may hawak na rosaryo. Mami? Nasaan ako? Ian, anak ko. Oh God, anak ko. I miss you, Mom. You're safe now, son. You'll be okay. Asan si Dad? He's outside. Should I call him? Wait, I also call the nurse, okay? I'll call everyone. I'll tell everyone nagising ka na, anak. No, Mom. Stay. About naman kay Daddy, malinaw na sa akin kung ano bang reason ng pag-iwalay niyo eh. Son, Paano mo nagawang matanggap yun, Mami? the truth is, hindi ko pa rin tanggap. And I am sorry for being selfish. Mas ginusto ko na tumakbo at iwan ka dito kasi duwag ako. Kasi I felt betrayed. I thought he loves me, anak. But his entire heart and self has changed. Mami, bakit hindi mo kagad sinabi sa akin? He was afraid, so am I. I'm sorry, anak. I know he's no longer the husband I married. But, anak, he's still the same father to you. At sa mga ate mo, hindi magbabago yun, anak. Hindi sumagi sa isip kong ganoon pala si Dad. For so many years, simula nang hiwalayan nila ang isa't isa ni Mami, ay iniliham ni Dad ang totoo niyang nararamdaman. There was no third party involved. Iba sa pagdududa at masama kong iniisip, DJ Kakay. It was more about Dad and his identity. Na tsaka niya lang talaga nakumpirma sa sarili niya noong matanda na siya. I don't blame him anymore. I don't blame him for hiding the truth. Pero pinarating ko sa kanya na tanggap ko siya. Nawala ng alitan sa aming dalawa. Ilang beses siyang humingi ng tawad noon sa akin pero hindi na naman kailangan dahil alam kong mas madami akong mali na nagawa. Ako dapat ang humingi noon sa kanya ng tawad dahil sa pagiging pasaway ko. Sa pagre-rebelde ko noon na wala namang magandang naidulot sa akin. Nalaman din namin na si Jackson ang isa sa mga bumangga sa akin noon dahil sa galit nito at sa alitan namin ay nagawa niya iyon. Kalaunan ay nakulong din siya at nang kilala nitong ama dahil sa ibang umanong krimen na nagawa nila. Ibinaon ko na lang sa nakaraan ng lahat ng ako'y makarecover mula sa mga natamo kong injuries ay nagsumikap akong mag-aral. Umikot ang buhay ko, DJ Kakay, at ako'y nagsimula. Umulit ako ng kolehiyo at nagtapos bilang isang psychiatrist. Ilang taon din ang ginugol ko pero kasabay nun ay niligawan at minahal ko si Gil na naging katuwang ko sa aking buhay. Happy birthday! Yay! Happy 5th birthday, sweetie! Tara, let's open up some gifts. Love, can you get the rest of the gifts sa loob? Meron dun sa kwarto tsaka sa living room. Sige, love. Antayin mo ako dyan, ha? Ako na magbubukas ng regalo mo for Gabriel, okay? Oo na. Excited ka eh. Gusto mo na nga buksan kahapon pa. Anak, ang saya pala na nakikita ko kayong magkakasama. Naalala kita kay Gabriel. Manang-mana siya sa'yo nung maliit pa. Ay, ang bilis lumaki ng opo ko.
Parang noon lang, ang liit-liit niya nung kinakarga ko siya sa ospital. Mamaya, magiging pasaway na din yung kagaya mo. Dad, kamukha nga ni Gail, oh. Parang carbon copy. Ay nako, nung maliit pa si Gail, lagi din nakakunot ang noo. Manang-mana nga si Gabriel. At kanino naman nagmana si Gail? Di ba Aboy! sa'yo? Kayo talaga. Ito kasing si Lovebird ko eh. Tapos nagtatapo ka pa naman mamaya. San, abat pala sa amin ni Tito Larry mo. Hindi ba magtataka si Gabriel na both lolo niya magkarelasyon? Ayoko lang na makonfuse ang bata. Dad, huwag ka na mag-alala dun. We'll tell Gabriel everything. Matalino naman tong batang to eh. And Dad, I know na maintindihan niya at mamahalin niya pa rin kayo. Salamat na ka for also accepting us. Masaya kaming nagsama-sama ni Gail at ang anak namin na si Gabriel, DJ Kakay. Heto at ilang buwan na din na pinagbubuntis ng misis ko ang pangalawa naming anak. Kagaya ng pagpapalaki sa akin ay pinaramdam ko sa kanila ang buong pagmamahal, yung walang kondisyon at walang katapusan. My father's now freely expressing himself as a gay person. Binuo niya muna ang sarili niya, minahal at pinatatag ang sarili bago niya talagang lubos na maipakita sa mga tao kung ano ang kanyang kasarian. Ilang taon din ang lumipas bago naging sila ni Tito Larry, his first love. He knew how hard it was, lalo na dahil may hiniwalayan siya na asawa. Pero ngayon, DJ Kakay, talagang naiintindihan ko na si Dad sa lahat ng sakripisyo at mga bagay na ginawa niya para sa akin at sa pamilya namin. Totoo din pala na you wouldn't really understand what your father went through until you become one. Salamat, DJ Kakay, dahil naibahagi ko ang kwento namin. And to all the dads out there, happy birthday. Happy Father's Day, Charing! Gusto niyo yun? Nagulat ako dun. Nagulat sila. Happy Father's Day pa rin. Siyempre, yun ang aming entry para sa Father's Day celebration ngayong month. O kayo, greet niyo yung mga fathers niyo.